Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami ng nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template, at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Medyo gumaganda-ganda na nga yung panahon natin ngayon, at kahit papano sumisilip na si Haring Araw, mga tropa ko, no? At dito sa location namin, medyo mataas pa rin talaga yung tubig sa labas, at dito sa loob ng bahay medyo konti-konting pinapasok pa rin ang tubig. Pero anyway, sana nasa mabuting kalagayan kayo, mga tropa, no? At alam ko maraming mga materials or maraming mga equipments yung mga binaha naman talaga. Ito yung magiging content natin dahil may nag-comment pa rin na hindi matapos-tapos at nahihirapan pa rin silang pumili ng mga printer na kung anong brand or model yung gagamitin nila. Pero ito nga yung content natin na manggagaling kay Rosalinda Curamen. Sabi niya dito, Epson 3216 versus Epson 3210. And sasabihin ko na agad kung ano yung pinagkaiba niyang dalawang yan. Wala. As in, walang pinagkaiba yan. Parehas na parehas siyang printer na yan. Ay meron palang pinagkaiba sila, yung kanilang kulay. Kung titignan ninyo, mga tropa, etong Epson 3210, kulay itim siya. At etong namang Epson 3216 ay kulay puti siya na version netong 3210. Anong pinagkaiba niya? Yung number dun sa pinakadulo at yung pinakakulay. At same na same lang din talaga sila ng presyo. At kung titignan ninyo sa mismong website nila, nandito tayo sa website ng 3210, at eto naman yung kulay puti na version 3216. Same lang sila ng presyo, at syempre kung sa online kayo bibili, medyo tumaas-taas na dahil alam nyo naman yung online tax na ipinataw ngayong taon na to, mga tropa. Pero mas gugustuhin ko pa rin talagang bumili sa online dahil may mga voucher talaga, and usually etong mga printer na ganito kapag naka-flash sale, nabibili nila ng around 7,500 or 7,000, mga ganyang presyo sa Shopee or sa Lazada. Kung gusto niyo mag-avail ng mga printer na ganito, no, nasa description yung link natin para makabili kayo at hindi na kayo mauto ng kung sino-sinong Poncio Pilato na makakarinig kayo ng mga freebies, mga only support, mga tropa, no? Huwag kayong magpapauto sa mga ganyan. At syempre, lahat ng mga freebies na mga marireceive ninyo, binayaran nyo rin yon at ipinatong rin yon sa pinaka-presyo ng printer na bibilihin ninyo, di ba? At kaya naman, dapat alam ninyo yung pinaka-original price nung printer na to. So, titignan din natin mamaya sa Shopee or sa Lazada yung pinaka-presyo nila. Pero para patunayan ko muna sa inyo na same lang talaga sila ng specs, dito, isa side by side natin siya. Una, sa print speed. Makikita ninyo dito, PPM 33 kapag ka naka-draft settings, ayan. And kapag naka-IPM naman, ito yung pinaka-regular printing speed or regular rate nila na resolution. Eto, no, 10 IPM at eto rin 10 IPM. So kung makikita ninyo sa mga specs ng printer ninyo, HP, Brother, Canon, kung yung mga printer ninyo agaya ng HP ay PPM yung nakalagay, ibig sabihin no, hindi nila kaya masyado mag-print ng super ganda or super complex na output ng mga printer. Kaya naman talagang nag-i-stand out etong si Epson kasi kaya niyang mag-print ng mga complex talaga na alam nyo, ng mga output, ng mga kulay, at kahit i-search ninyo IPM at PPM, malalaman nyo yung kasagutan kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga yan. Pero anyway, mabalik tayo dito sa comparison natin. So side by side, mabilisan lang to. Tignan natin yung maximum resolution dito sa kabila at ikumpara natin dito sa kabila, at wala talagang pinagkaiba yan. Kahit isa-isahin nyo yan, mga tropa, ayan, same na same talaga. Tignan natin sa timbang
kung medyo nag-iba, ayun o, same na same din sa timbang, sa dimension, and etc. Dito sa electrical specification, tignan din natin, same na same lang mga tropa, as in walang pinagbago. Kung pipindutin nyo at pipindutin side by side, ayun o, walang nagbabago sa mga value. Kulay lang talaga ang pinagkaiba niyang dalawang yan. At kung tatanungin nyo ako mga tropa, yung kanilang drivers ay iisa lang. Ano ba yung drivers? Ayan yung software na makakapagpagana sa printer na to. So kung i-click niyo tong support, hanapin niyo yung support dyan, or hanapin natin yung pinaka driver na makakapagpatakbo sa kanya. So select lang tayo dito, sabihin natin na Windows 10, click nyo lang yung go. Tandaan nyo mga tropa, nandito tayo sa Epson 3216 at ida-download natin yung kanyang driver or yung printer driver niya. Click nyo yung download tandaan nyo 3216. Kung i-click nyo to, download, dapat 3216 yung lalagay. Pero 3210 yung nagpa-pop up kasi nga iisa lang sila ng software na ginagamit, kasi iisa lang naman din talaga sila na printer. Kulay lang yung pinagkaiba. Ayan o, 3210 pa rin yung nakakapagpagana niyan. And mga tropa, ito yung mga karaniwan na nangyayari sa mga first time user ng Epson printer. Kapag ka sinalpak ninyo mga tropa, yung mga printer ninyo, kung bagong bili yan, kapag nilagay ninyo yan sa laptop ninyo or sa desktop ninyo, mag-automatic install yan ng drivers. Pero hindi pa yun yung ultimate na software na maapagpagana sa kanya. Kailangan nyo pa siyang installan ng mismong drivers nila. Oo, makakapagpa-print kayo gamit yung printer na yon, pero hindi kayo makakapag color correction or hindi kayo makakapag-edit dito ng mga paper type. Ayan, kagaya na to mga tropa, hindi nyo to mai-edit yung mga ganyan kung hindi niyo i-install mismo yung pinaka-drivers nung printer ninyo. So, eto nga pala yung gagawin kong button pins na project ko sa ngayon. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng button pins. Pero anyway, mabalik tayo dito sa pinaka-content natin. So kung titignan niyo yung presyo sa online, medyo may pagkataas na dahil nga sa online tax na ipinataw, Pero antayin nyo yung mga flash sale na nagaganap usually kapag 10-10, 8-8, 7-7, yung mga ganyan, or sa mga sweldo sale, or kung gusto nyo talaga mag physical store na lang kayo para ma-achieve ninyo yung pinaka-suggested retail price nila na around 8,700. And meron din nagtanong sa akin mga tropa, shoutout din natin sila. Sa mga nagtatanong, unang-una, parehas lang din yung kanilang mga paper feeder or kung gaano kakapal yung pwede ninyong mailagay dyan sa mga printer ninyo. Kasi yung iba sabi nila nakakasira daw yung 260 GSM, and yes naman talaga, as times goes by, ninipis yung mga rubber roller na tinatawag dyan sa inyong mga printer. Ano yung rubber roller mga tropa? Eto, ayan yung mga nagpipid or para magpid yung papel ninyo, ayan yung humihigit. And the more na mas tumatagal yung printer ninyo, mas numinipis to mga tropa, kahit na bond paper yung gagamitin ninyo. Pero syempre, mas mabilis ninipis to kung gagamitan ninyo ng mga photo paper na kahit na anong GSM. Pero at least yung printer ninyo nagamit nyo at talagang as in nagamit ninyo sa business ninyo, palitan nyo na lang yung ganito rubber roller ninyo dahil mura lang naman yan. Around 100 lang yan. Dati nga medyo may pagkamahal yan, parang 500 pa bili ko dyan. Pero sa ngayon medyo mura na, less 100 na. Ayan makikita ninyo, pinapalitan talaga yan mga tropa kung talagang gagamitin nyo sa pang business yan. And syempre pwedeng nyong gamitin etong RC Satin na photo paper, as in ginagamit ko din yan, at kahit sinong mga Poncio Pilato na may printing business, ginagamit din nila to. And syempre, kung ikukumpara nyo yung presyo sa ganito na RC Satin, kung ang gagamitin nyo naman yung mga double-sided na photo paper, iba yung presyuhan nun mga tropa ha. Tungkol naman sa mga pricing, nasa description or nasa mga previous upload ko, kung papaano kayo mag-pricing, kung papaano kayo magtaas ng inyong mga singil, di ba? Hanapin nyo na lang sa mga previous upload ko. Ayan And masasabi ko sa inyo mga tropa,
depende sa mga brand yung gagamitin ninyo kasi magkakaiba rin yan ng mga GSM eh. Eto mga tropa, kung gusto nyo medyo matagal numipis yung inyong mga rubber roller, mag-stick na lang kayo dito using 160 GSM. Ayan, eto yung pinaka-safe. Pero syempre, kung talagang into business ka, hanggang 250. Gumagana yan. Kasi meron tayong mga patotoo dyan at ginagamit ko talaga to. So, panoorin nyo na lang etong i-upload ko or ilalagay ko na lang din sa description yung link. Tungkol to kung nakakasira ba ang paglaging nagpiprint ng photo paper. Nasa description mga tropa yung link niya na para hindi na kayo maligaw-ligaw pa. Sobrang dami ko ng mga upload na mga ganito. Kailangan nyo lang talagang mag-research at huwag kayong, alam nyo, masyadong spoon feed kasi nandyan na lahat yan sa mga previous kong upload. And anyway, kung gusto nyo talaga na nai-spoon feed kayo, meron tayong mentorship. Kumbaga, meron tayong certain na talent fee na babayaran sa akin. And ayun, pwede ko na talaga yung i-spoon feed ton. I-chat nyo ako kahit magdamag tayong magkwentuhan, magdamag kayong magtanong anytime, di ba? Hanggat marereplyan ko kayo. And syempre, kung alam ko lang naman yung isasagot, syempre, rereplyan ko kayo. And kung hindi ko naman alam, sorry, di ba? And ayun, yun yung tinatawag ko na mentorship program, no? Anyway, wag kayong magagalit or wag kayong mababadtrip kung hindi ko kayo nare-replyan kaagad. And syempre, time to time may mga ginagawa din ako dito. And syempre, magiging unfair naman dun sa mga nag-avail sa akin ng mentorship, di ba? Kahit pa paano, mga around 6 na ata sila or 7, no? Yung mga nag-avail sa akin yan. And syempre, as times goes by din, umaalis na rin sila kasi nakapag-learn na sila or alam na nila yung mga basic fundamentals. And paminsan-minsan nangangamusta sila or kung medyo may advance na rin silang kailangan tanungin, sinasagot ko rin naman, no? And ginawa ko tong content na to dahil sa comment nga neto ni Rosalinda Coramen at etong si Princess Rose. Kasi sabi niya dito, yung printer daw niya Epson 3210 original ink, pwede daw bang maagamit ng photo paper sa tin? Ayan. As in, pwede naman talaga, 'di ba? And eto nga yung video natin, no? Panoorin niyo na lang kung ano yung mga pinagagamit ko diyan. And kung matagal na talaga kayo nakakapanood dito, nakikita nyo naman na ginagamit ko. Epson 5290 na yung printer ko at same lang din yan sa mga Epson 3210 at huwag kayong mag-aalangan na gumamit ng RC Satin na alam nyo na photo paper kasi maganda naman talaga yan yung mga RC Satin. Ginagamit ko din yan. So eto, no, tignan nyo lang dito, Epson 5290. Halos pare-pares lang yan. May mga added features lang talaga dito sa Epson 5290 dahil meron siyang ADF and syempre kahit paano sa design. Pero as in, same na same lang din siya kahit dun sa pinaka-feeder or dun sa support paper thickness mga tropa. Parehas din sila na pwede kayong mag-print ng borderless. 'Di ba? So siguro dito na natin tapusin yung content natin na ipakita ko na rin sa inyo yung mga presyuhan nila. And kung hindi pa sapat etong mga vlogs natin na ganito, search nyo lang sa mga previous kong upload or comment na lang ulit kayo dyan sa ating comment section. So sa mga gusto mag-avail ng templates natin and kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro, message lang kayo sa ating Facebook page. Lagi ko sinasabi ang mga tropa, wag na wag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Makikitang pusay dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama